Kamusta kayo? Sa ating pagsusuri na yon, bubuksan natin ang isang napakalaking konsepto sa teolohiya, ang Mesiyas. Ating titingnan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang pagkapahid, gaano kalawak ang kanyang otoridad, at ano ang kahulugan ng kanyang mana. Tara, simulan na natin! Okay, so para lubos nating maintindihan ang kanyang misyon, kailangan nating magsimula sa umpisa. Kaya unahin natin yung pinaka-basic na tanong. Ano nga ba ang isang Mesiyas at saan ba nanggaling yung salitang yan? So, yung salitang Mesiyas nanggaling pala yan sa salitang Hebreo na Mashiach. Nung isinalin yan sa Griego, naging Christos, na alam naman natin pinanggalingan ng salitang Kristo. Ang parehong salita, isa lang ang ibig sabihin, ang pinahiran o the anointed one. Ngayon, ang tanong, ano bang ibig sabihin ng pagiging pinahiran? Yung pagkapirang na to, hindi lang siya basta-basta. Tumutungkoy pala ito sa tatlong napakahalagang tungkulin, hari, pare at propeta. At itong tatlong roles na to, sila yung framework para maintindihan natin yung buong misyon ng Mesiyas. Bawat isa may specific na ginagawa para solusyonan ang isang malaking problema. Ngayon, himay-himayin natin tong tatlong tungkulin na to, ating alamin kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang hari, isang pare, at isang propeta sa konteksto ng misyon ng Mesiyas. Dito makikita natin kung gaano kaganda yung pagkakabuo ng plano. Bilang propeta, dineklara ng Mesiyas ang salita para ipakita sa atin kung ano yung kasalanan at kung ano yung tama. Bilang pari, inialay niya yung sarili niya bilang sakripisyo para mapatawad yung mga kasalanan ng mga nagsisisi. At bilang hari, babalik siya para hatulan yung mga ayaw tumigil sa kasalanan. So kumpleto, 'di ba? From revealing the problem, to forgiving it, to finally judging it. Sige, pero ano ba yung pinaka-endgame? Ano ba yung ultimate mission sa likod ng lahat ng ito? Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-deal sa kasalanan. May mas malaki pa. Ito'y tungkol sa paglutas ng isang problema na sumasakop sa buong sangniliha. At heto na nga yung pinaka-goal. Hindi lang alisin ang kasalanan, kundi alisin yung mismong posibilidad na magkaroon pa ulit ng kasalanan. At kasabay niyan, gawing perpekto ang free will ng lahat ng nilalang. Isipin nyo yon, hindi lang ito paglilinis ng nakaraan, kundi pag-secure ng isang future na talagang walang-wala ng kasalanan. So paano ito mangyayari? Well, kailangan ng isang bagong sistema. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung unang tipan o First Covenant nakaukit lang sa bato, parang external rules. Pero yung bagong tipan, iba to. Isinulat na sa puso, pinagtibay ng dugo mismo ng Diyos. At yung batas, hindi na lang basta sunusunod, nagiging pag-ibig na mismo, galing sa loob. Total transformation talaga. Bakit kailangan ng ganito ka-radical na pagbabago? Kasi may isang malaking akusasyon na kailangan sagutin. Sabi ni Satanas, yung batas ng pag-ibig ng Diyos, imposible raw sundin ng mga nilalang. So ibig sabihin, sinungaling daw ang Diyos sa pag-uutos ng isang bagay na imposible. At kung ganon, yung batas niya, isa lang palang tool para mang-condemn. Yan yung hamon na sinasagot ng gawain ng Mesiyas. Kaya paano nakamit yung tagumpay? Well, may mga hakbang. Una, yung krus. Dito napatunayan yung pag-ibig at katarungan ng Diyos. Pangalawa, yung muling pagkabuhay. Ito yung preba na yung mga utos, totoo at kayang-kaya palang sundin. Pangatlo, yung pagiging perpekto ng free will kung saan natututo na tayong mahalin ng Diyos nang walang pagdududa. At panghuli, yung final judgment. Dito, game over na sa kasalanan at kamatayan. Burado na sila for good. Siyempre, para sa isang misyon na ganito kalaki, kailangan mo rin ng isang pambihirang otoridad. Isang authority na mas mataas pa sa kahit anong sistema dito sa mundo. Dito napapasok yung isang mahalagang tanong. Kasi alam natin, yung mga pari sa lumang tipan dapat galing sa lahi ni Levi. Pero ang Mesiyas, hindi siya galing doon. So, paano siya naging punong pari? Saan nanggaling yung kanyang kapamahalaan? Ang sagot, makikita natin sa isang misteryosong tao na si Melkisedek. Sabi sa aklat ng Hebreo, walang ama o ina, walang talaan ng lahi, walang simula ng mga araw o katapusan ng buhay, kahawig ng anak ng Diyos, nananatili siyang pari magpakailanman. Wow! Isipin niyo yun, isang pagkapari na hindi nakabase sa lahi o sa dugo. Ang pagkapari pala ng Mesiyas ay ayon sa orden ni Melkisedek. Ibig sabihin, ito'y isang eternal na pagkapari, hindi nakadepende sa angkan. At take note, si Melkisedek ay parehong hari at pari, at mas mataas pa ito sa pagkapari ng mga Levita, kasi si Abraham mismo nagbigay ng ikapu sa kanya. Kaya yung autoridad ng Mesiyas nakabase sa mas mataas at walang hanggang orden na to.
So, kung meron siyang ganitong sukdulang otoridad at natapos na niya yung misyon, ano na yung pangwakas na resulta? Ano yung kanyang naging gantimpala, Ikang? Simple lang ang sagot pero napakalawak ng sakop. Bilang anak, minana ng Mesiyas ang lahat ng nilikha. Ibig sabihin, sa kanya ang pagmamayari, sa kanya ang kapangyarihan, at sa kanya ang karapatang humatol sa lahat ng bagay. The whole package. Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano ito kalaki, ikumpara natin. Yung mana ni Abraham ay yung lupang pangako. Malaki na yon, di ba? Pero yung mana ng Mesiyas, sumasaklaw sa lahat ng nilikha, kasama na yung langit at lupa. Sobrang layo ng agwat, higit na mas malawak at kumpleto. Sa huli, ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay pinag-iisa sa ilalim ng isang ulo, at yan ay walang iba kundi ang Mesiyas mismo. Siya ang nag-iisang sentro at kabuuan ng lahat. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na nagbabalik ng lahat ng ito sa atin. Kung minana ng Mesiyas ang lahat ng bagay, ano naman kaya ang mana para sa isang mananampalataya? Isang bagay yan na napakagandang pag-isipan.